rain wash yan mga farmers. Hindi tumitigil ang ulan. Okay lang yun, wala naman ambon. Ito yung kahoy na ito, gagamitin natin sa gate. Tapos na tayo magbatod, ang kulang na lang dito, gate na lang. Likod at sa kaharap. Medyo malaki. Ayos lang. Ayan. Hindi na kailangan ng tigib mga farmers. Ano? Walang talo. Kung meron mang talo, kunti lang. Ito yung sukatan na high-tech. Saan yung sukatan? Tuloy lang. Natatapos kong top. Sana. Right. Ganyan yung mga sinaunang panday mga farmers. Ansa. Bakit parang palaki ng palaki sa taas mga farmers? Ay ganda, ay ganda, magalay sa'yo. Nahulog o, tumayo. Wala. Tumayo ah. Meron pang dalawa extra. Pero kakasiyan.
trabaho talaga. Pagtrabaho, tinatrabaho. Pasensya na kayo sa aking salita kung medyo may pagkamaangas. Kasi sabi ng iba, maangas. Ganun talaga yung boses ko. Pagpasensya nila. Pero kung makikilala niyo ako sa personal, magkakasundo ho tayo. Ito, yung ating finished product ng ating gate. Pero lalagyan pa natin ito ng pinaka-brace para matibay. Paikis. Tuloy po kayo sa aming Kaparmers Tito Ligal. Ayan na mga Kaparmers. Hindi na makakapasok yung kapre. Oh, bakit mayroong matigas ng sinabi kong kapre drag? So ano lang yan, medyo matigas pero pag tumagal yan at naarawan na, lalambot yan at gagaan. Parang ano lang yan sa una lang matigas. Ayan mga Kaparmers, walang tigil ang ulan. Kumbaga binabait yung ulan. Doon sa sa likod, sa may CR. Kung hindi lang umuulan, tapos na yan mga Kaparmers. Testing lang mga Kaparmers kung makakapasok pa sila. Ito yung pinakalak. Wala na. Diyan na lang kayo sa labas. Ano? Ito yung aso natin, kawawa Paano? Ayos mga Kaparmers. Success. Hindi na sila makakapasok. Di makalipad eh. Di makalipad? Basa yung pakpak. Umulan eh. Pag makalipad yan dito mga Kaparmers, ang pangalawang gagawin namin ay lalagyan namin ng net. Mayroon pa akong net doon na 100 meters. Gamitin ko yun. Pero sa tingin ko, hindi naman siguro kasi lampas sa akin to. Hindi pala. Hanggang dito, sana mo. Sarap magkape. Ito yung tinatawag na purong kape, walang asukal. Snack mga Kaparmers. Maulan. Ayos yung ating bakod Yung kulang na lang nito, landscape. Meron tayong mahihingian ng gulong ng motorcycle at saka gulong ng sasakyan. Maganda yan. Nalagyan ng lupa tapos tataniman ng mga gulong. Ilang araw natin yung nagawa, brother? Ito. Kasi palaging kalahating araw lang. Kalahating araw lang kasi mga Kaparmers. So yun dyan, pag umaga doon nag-duty. Pagkatapos namin kumain ng lunch, dito na kami. Si Mrs. na yung bantay doon sa flower shop. Umaga, dito ako mag-isa. Si Jan doon mag-isa sa umaga sa flower shop. Habang si Mrs., siya naman ay busy sa bahay. Busy kay Bibi, pagkain namin. Pagkatapos ng kain sa lunch, ayan,
Pupunta si Luis sa flower shop. Kami ni Jan dito na. So, ayun. Tapos namin, mga 4 na araw siguro, kalahating araw. Ibig sabihin, mga 2 araw natin natapos. Pero kung nasadyain talaga namin, mula umaga hanggang hapon. Kahit isang kalahating araw, tapos yan. Jigger? Nangangalabit si Jigger? Dexter, Jigger? Malalaki na oh. Noong dinala ko sila dito, ang diliit pa niyan. Ang ginaya ko sa isa, namatay. Tinanggalan ko yan ng itlog. Alam niyo yung ginawa ko. Paano ko tinanggalan ng itlog? Hindi ko na ipinakita kasi alam niyo na, maraming magagalit. Pero yung pagkakapon ng aso is parang normal lang yun dito sa probinsya. Para hindi na pumunta ng ibang bahay, maghanap ng babae. So ginawa ko, ito muna si Dexter. Dinala ko sa CR. Masaya pa siya. Tapos, nakasukbit sa akin yung kutsilyo na gagamitin. Tapos yung quick heal. Hindi ko na tinahi. Pumasok ako sa loob, then pinalabas ko yung ulo, kalahating katawan. Paglabas ng kalahating katawan niya, inipit ko yung katawan. Hirap na hirap ako nun kasi mag-isa lang ako. Tapos hiniwakan ko ng maliit lang yung kanyang itlog. Pinindot ko, lumabas. Parang itlog lang ng baboy yung kanilang itsura sa pagkakapon mga kapamos. Mabilis lang. Tapos isprayan ko ng quick heal, tapos pinakawalan ko. Grabe, 3 oras hindi nagpakita. Tapos pagdating ko dito ng hapon, sumalubong si Jigger. Kasama ko na si Jan. May katulong na ako, 2 na kami. Nakala ko nga mga isang araw or 2 hindi babalik dito, hindi magpapakita. Ayun, butong, sumasalubong. Kinaibigan ko muna, hinuli ko, himas-himas ko, tapos dinala ko sa CR. Ganun din ang ginawa, pinalabas ko yung ulo. Buti na lang, kasama ko na si Jan kasi mas malaki to. Si Jan yung umiipit sa pintuan, diniinan niya yung pintuan. Ako yung nagtanggal ng itlog. Papakain ko sana sa baboy, hindi naman pwede. Kasi yung itlog ng baboy, kinain ito. Meron mga kaparmers, nag-comment, sabi niya, yung itlog naman ng aso, ipakain mo sa baboy. Hindi ko na ginawa mga farmers kasi hindi naman maganda. Kasi yung pagpapakain sa itlog ng baboy sa kanila is accidental eh. Paglingon ko, nawala na yung itlog. Kinain pala nito. So hindi kami sure na kinain ito. Ang ginawa ko, hinagisan ko, talagang kinain. Di sila nga. O siya, tama natin doon ng kaparmers. Ang importante na kapaglagay tayo ng pintuan ng gate ngayon. Almost 95% tapos na yung ating bakod. Dahil yung sa totoo lang, tapos naman yung bakod, yung pintuan na lang yung hindi pa. Isa na lang doon sa CR. So paano mga kaparmers? Basang-basa yung aking katawan. Mula alas 2 hanggang ngayon na mag-aalas 5, nakababad ako sa basa na damit. So uwi muna ako, tapos sunday ko si Mrs. at saka si baby nandun sa flower shop. Okay, mga kaparmers, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood at pag-subscribe sa ating YouTube channel. God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo, mga kaparmers.